Sa video ito ay pag-usapan natin kung bakit masama ang panonood ng horror o anumang mga nakakatakot na palabas, lalo na kung ito ay may mga demonyo, multo o halimaw. Marami na sa mga palabas ngayon ang nakafocus sa pagpapalakas ng espiritu ng takot, katulad ng mga sumisikat na horror movies na Insidious, Knock at the Cabin, The Nun at iba pang mga palabas na nakafocus sa pagpaparamdam ng matinding takot. Ang mga horror movies kasi ang isang sikat na gustong-gustong panoorin ng mga Pinoys, kahit ako noong hindi ko pa kilala ang Lord Jesus Christ. At maging sa henerasyon ngayon ay marami pa rin ang mahiling manood kahit ng mga kwento ng may experience ng nakakita na ng lamang lupa, mga nademonyo at kung ano-ano pang nakakatakot na experience ng mga tao tungkol sa supernatural pero nagmumula naman sa dark side. Ngunit alam nyo ba na kapag ito kasi ang palaging kinakain ng isang tao ay ito rin ang nagmamanifest sa kanyang buhay? Ang pagkain ng mga kinakain ay hindi lang sa pisikal kundi ay maging sa spiritual. Natalakay na natin noon ang tungkol sa pagkain ng baboy at ng iba pang mga maruming hayop. Nang spiritual na kahulugan nito na tinuturo ng Santo Espiritu ay ang pagkain ng impormasyon na nakapagdudulot sa atin ng pagkakasala. Kung hindi man pagkakasala ay may mga impormasyon na makapagdudulot sa atin ng pagkasira ng ating sarili. At ang panonood ng mga nakakatakot na palabas tulad ng mga nasabi nating mga palabas kanina ay kahalintulad ng pagkain ng basura o tinik na nakakasira sa ating tiyan. 1 Peter chapter 3 verses 11 to 13. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay ng mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan, ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. At sino naman ang gagawa sa iyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti? Kapag nakababad kasi ang isang tao sa panonood ng mga tikbalang, kapre, duwende, syokoy, sadako, at iba pang uri ng nakakatakot na nilalang ay lumalakas lang ang kanyang pakiramdam na takot. At pagsapit ng gabi, lalo na kapag mag-isa na lang siya, ay madali na lang siyang matakot kahit na ipis o daga lang pala ang gumawa ng ingay. Isa pa, tulad ng nasabi natin kanina, pwede itong mag-manifest at baka magkatotoo. O baka ito pang maging sanhi kung bakit ang tao ay malapitan ng diablo. Ang meditation kasi ay hindi lang para sa magandang bagay o sa salita ng Diyos. Ito ay isang proseso na pwede rin gawin sa ibang bagay. At halimbawa na lang ay ang ating pinag-uusapan na panonood ng mga nakakatakot na bagay. Kapag nakababad palagi ang tao dito ay ito ang naitatanim sa kanyang puso at isip. At ito ay isang paraan ng meditation. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Hindi man taong pinapanood mo, pero kung nagiging malaki ng impluensya nito sa iyong buhay patungo sa pagkabuhay ng masama o matinding takot, ay iwasan mo na ito. Kung hindi mo pa alam, ang takot ay hindi nagmumula sa Diyos. Hindi ito kasama sa bunga ng Holy Spirit. Sa halip, ito ay kabaliktaran ng pag-ibig. Ito ang kabaliktaran ng Lord Jesus Christ. 1 John chapter 4 verse 18. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang takot pala ay kabaliktaran ng pag-ibig dahil sa takot ay nagagawa ng tao ang masasamang bagay tulad ng pagnanakaw, pagpatay, pagkikiapid, paninirang puri at iba pa na masasama. Bakit takot? Dahil kapag takot ang isang tao na mawalan ng pera ay pwede siyang magkiapid sa isang mayaman o pwede siyang magsinungaling at manira ng puri ng iba. Ang takot ang tunay na dahilan kaya yung binigyan ng isang barya o kayamanan sa parable of the talents ay hindi gumalaw dahil takot siyang galawin ang pera ng kanyang master dahil din sa takot na mawala niya ito. Matthew chapter 25 verse 24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping kinto at sinabi, Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Dito ay natatakot ang alipin kaya hindi niya nagamit ang puhunan na binigay sa kanya. Hindi niya nagamit ang seed para makapagtanim o makapag-invest para sana sa pagpaparami ng kayamanan ng Diyos. At ang mga bunga sana niyon ay ang mga maliligtas sanang kaluluwa ng mga tao dahil sa salita ng Diyos na wala ring iba kundi yung seed. Iyon ay yung mga marami sanang tatanggap ng buhay na walang hanggan dahil sa salita ng Diyos. Kaya sa mga kaibigan na mahilig pa rin sa panonood ng mga nakakatakot, mas mabuti na sigurong palitan nyo na lang ng Word of God ang inyong pinapanood. Dahil kapag ito palagi ang pinapakinggan mo, ay tiyak na magiging malusog ang iyong espiritu. Magiging malakas ito at hindi bunga ng flesh ang mapapasa iyo, kundi ay ang bunga ng Holy Spirit. Dahil sabi ng Lord Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat,
hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Itong salita ng Diyos ay wala ding iba kundi ang Lord Jesus Christ. Kapag nakilala mo ang Lord Jesus Christ, ay maiintindihan mo na rin kung ano ang salita ng Diyos. At kapag kain ka ng kain ng salita ng Diyos, unti-unting mawawala ang hilig mo sa pagkain ng masama. John chapter 6 verses 53 to 57. Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin."